kasama natin si Juanito Feca. Jeff ang iyong palayaw, tama? Anong nangyari sa sitwasyon mo? Nagtungo po ako sa CIA upang humingi ng tulong at legal advice. Kasi permission na yung ginawa sa amin nung taong nagtayo ng bahay sa tabi ng bintana namin. Wala nang katapusan na pagpupukpok. Gaano katagal na kayo dun sa tinutuluyan mo? Since 1983 pa po. So, Nauna pa po napakatagal kami na. doon sa bahay na nagtatayo ng tindahan. Okay. So 1983 nandiyan ka pa, tapos bakante yung nasa likod nyo? Yes Tama po, ba? bakante po. So kailan siya nagtayo? Itong pandemic lang nung Okay. 2021. So nung nagtayo siya, initially ang tingin mo bahay yung tatayo niya. Maliit lang ginagawa nila. So nakita nung ginagawa, tindahan pala siya. Nung gumagawa siya dati doon, sinita ko siya, bakit pukpok ng pukpok? Sinabi niya noon na lugar namin to, gagawin nila yung gusto nila. So ayun nga yung inaano ko, kung paano naging lugar nila yon, daanan yung side na yon. So unang-una may question ka whether yan ay Yes. private o yan ay easement o sidewalk or part Yes. ng public, no? Tapos ayun na nga, nung simula nang ginawa yung tindahan na yon, wala nang humpay sila sa pukpuk-pukpok. Ultimo yung anak ko na maliit na gusto magpahinga, kahit ako gusto ko magpahinga sa hapon ay nakakarinig kami ng mga pukpuk-pukpok. Tapos minsan yung aso nila, doon nila tinatali sa tindahan nila pag wala ng tao. Tinatali yung ingay ng aso, kaul ng kaul. Kung hindi naman yung aso, yung papatugtog sila sa umaga, na malakas. Kung tapos na sa umaga, pagdating naman sa gabi, inuman naman. So yung ganun ba naman yung anxiety ko na ano na ako sa nangyayari noon. Hindi na matahimik yung bahay namin. Tapos sabi mo parang natakpan din yung bintana nyo. Yes, yung bintana namin at tinakpan nila. Ultimo yung CR namin, nawalan kami ng privacy, parang laging may tao kasi makakarinig ka ng boses, may nagkukwentuhan, maliligo ka, mapapatingin ka pa sa bintana, baka mayroong taong nakasilip. Tapos yung bintana pa namin doon sa kusina is natakpan na, nawalan na kami ng ventilation. Tapos, yung isa pang concern ko dyan is napakasakit sa akin. Yung may-ari ng tindahan ay naninigarilyo pa. So, yung paninigarilyo niya is umaabot hanggang doon sa kwarto namin. Bali, ito yung bintana namin. Andito lang po yung tindahan, sumalit. So, kahit magsigarilyo ka, parang nanigarilyo ka lang sa tabi ng bintana namin. So, kaya pasok na pasok doon sa kwarto namin. So yung unang complaint mo, kinonfront mo siya. At yun nga sagot nila, di ba, na sa kanila parang yun, di wala ako kang na ano. pakialam. Oh. From there ba, nag-complain ka kahit kanino sa barangay or sa city or sa police? Nagpa-blatter lang ako. Pero nung nagpa-blatter ako sa barangay, sinabi ng barangay sa akin na hindi ko makalimutan na nakatayo na yan eh. Parang hindi na nila mapapaalis. Okay. So, kung may maingay na lang sa kanila, tawag na lang sa barangay para sa nagiinuman. Yeah. So balikan natin yan at i-remind ko lang, no? Whether it's yung mga public officials na nabanggit or yung pong isang partido, yung may-ari ng tindahan, welcome kayo sa show, no? So si Jeff ay humihingi ng tulong at advice. Kung gusto nyo rin mapakinggan yung side nyo, open yung show at continuing yung paanyaya sa inyo. So Jeff, balikan natin yon. Okay. So after that, nag-complain ka ba tungkol dun sa usok, sa ingay? Hindi na po ako nagpa-blatter pa. Minsan, pinupuntahan na lang sila ng barangay. So pag pinupuntahan sila ng barangay, I'm assuming yan yung inuman, yung ingay. Yes, sa gabi. Napapansin lang nila maingay or may iba kang kapitbahay na nagko-complain din? Siguro may mga kapitbahay din kami nagko-complain, kaso lang wala lang lakas ng loob kasi nakakaya naman kung magkakagulo pa, kapitbahay na nga lang. So ito na nga lang, naglakas loob na lang ako kasi sobra na yung permission ng lalo anak ko yung apektado. Minsan pa nga, kung ano, nagiging pasugalan pa nga yun. Tapos nakakarinig ang mga anak ko na mga salita na hindi dapat, mga mura. Actually, halo-halo na yung complaint mo, Jeff. No? Na. Sabi mo nga, pati napapansin mo na pati bata nakakabili ng sigarilyo doon. Meron mga estudyante. Bumibili sa sigarilyo, tumatambay nung before. Pero nung wala na ako napapansin. So ayun na lang, yung inuman sa gabi. Dahil ang show natin ay gustong makatulong sa lahat, yung pangkalahatan muna sasabihin ko, ha? Unang-una, mga kapatid, mga kababayan, mga magulang, no? Pag meron gagawa ng construction na kapitbahay nyo, na sa harap nyo, malapit sa inyo, huwag nyo pong isipin na wala kayong pakialam. Bakit? Kailangan bumalik yung mentality ng community sa atin. Walang tao na siya lang, may pamilya yan, may barkada yan. Kung yun ay makakaabala or sa batas natin, nuisance, no?
So, halimbawa, dito sa Taguig, hindi nagkukulang si Mayor Lani na magpaalala sa mga barangay, basta't may construction, tingnan nyo kaagad kung may permit. No? Bakit? Kasi katulad nung sinabi mo na masyadong dikit sa inyo, alam nyo sa batas, yung light, yung noise, etong sa smoke, no? Yung easement, para hindi matakpan nyo yung karapatan mo, dapat yon sa building permit pa lang tinitignan. So kahit pader, no, may fencing permit yan. So wala dapat tinatayo na walang permit. Kune-question mo nga kung private lot yon. No? So kung may permit kasi yon sa munisipyo or sa city, alam mo na chinek yon na private yon na pwede. Pero kung walang permit kasi, dapat yon pinatigil kaagad. Pinatigil ng barangay, pinatigil ng munisipyo. Isa sa pinakamalaking problema natin, pag nakatayo na, kasi gumastos na yun eh. Talagang prevention parate. Yung tinatayo pa lang, tingnan na natin may permit, may problema ba? Kasi nga, pag nakatayo na, lalaban yon, di ba? At mag-aaregluhan talaga yon, no? So Jeff, ang gagawin natin dito, patitignan natin isa-isa. Ano yung violation? Kasi mas madali mag-complain na klaro yung violation. Napakabigat po ngayon ng batas sa anti-smoking. At si ate, for the last 15-20 years, grabe talaga ang effort niya dyan na labanan yung smoking in general, but yung second-hand smoke. May mga penalties na mabibigat pag hindi sinunod yung batas. Our lawyers will talk to the barangay and let's see din kung gusto rin makipag-usap ng kapitbahay mo. Pero number one doon, itigil nila yung paninigarilyo na napupunta sa'yo. Ako, personal ko to ha, masakit na makita yung isang tao ay kinakasuhan, kinukulong, dinidemanda. But kung nagbebenta talaga sa minor, kung talagang nagyoyosi doon at kumakalat, ganun din sa inuman halimbawa, no? Bawal yung in public na magiinuman at saka yung ingay. Jeff, yung batas, applicable yon depende sa facts. So kung sasabihin halimbawa sa batas, meron kang easement sa light. But that assumes nandun ka sa tamang tinayuan mo. So susukatin na natin at aayusin yon. So assuming lahat ng kwento mo, Jeff, ay totoo, immediately dapat itigil yung inuman doon, yung smoking, and then sana hindi na umabot, pero kung aabot sa korte, yung question nga na pwede bang tayuan yon, pwede bang may sari-sari store doon. But the last point I want to make to you is that ayoko naman manakot, ayoko naman dumating sa point na pinag-uusapan natin criminal or administrative penalties. But eto, I'm not referring to your barangay per se. I'm referring in general. Ang pulis, ang barangay, ang mayor, lahat yan, may pananagutan sa batas yan. So yung tinatawag dereliction of duty or hindi mo ginawa trabaho mo or yung neglect, hindi lang fine, hindi lang suspension, dumadating yan sa dismissal. So kung hindi natin gagawin yung ating trabaho, ang publiko, lalo yung aggrieved, ay merong karapatan mag-complain. So ang question lang, saan ka magpa-file? Sa Sangguniang Bayan o Sangguniang Panglunsod ba? Sa Ombudsman ba? Sa Piskalya, no? Mag-recap tayo after yung ating lawyers at staff ay talagang mapuntahan muli yung sa bahay mo. So, again, better prevention, pero maganda din na alam natin karapatan natin, alam natin responsibility, pero yung sa mga barangay, no? Hindi na tayo dapat umabot sa gigibain natin yon. Mas maganda sa una pa lang maayos. So Jeff, actually, alam kong hindi happy ang New Year mo habang everyday may abala. But kami nagpapasalamat ni Kuya Boy, ni Ate Pia, kasi nga, it's people like you na naglalakas loob to complain. Alam mo, pag walang magko-complain, hindi magbabago ang Pilipinas. Kailangan talaga ng mga taong katulad mo that will come forward and will complain. CIA with BA, we will definitely do our best. Pero kung kailangan sampulan, gagawin natin. Kasi nga, hindi pwedeng sarili mong tahanan, stress ka pa rin. Dapat lahat tayo may napupuntahan and preferably bahay natin yon na Payapa. yun ang palasyo mo. Di ba? Kahit anong liit, kahit anong humble ng lugar mo, yan ang palasyo mo. No? So Jeff, thank you very much. At Thank you, sana, Kuya Alan. Di ba? Pero ano na, hindi lang to advice. As you said, humingi ka ng tulong. So, Yes, marami ako itutuloy. natutunan. Ayun talaga, alam ko. Kaya lumapit ako dito.